Magandang umaga. Ito ngayon i-shi-share ko sa inyo yung balita ng Net25. Alam mo, yung na kinaasaran pala ng Malacanang na tinawag nilang fake news, itong police report na pinirmahan ito ng police officer ng Los Angeles Police Department na naabutan pala ng mga pulis na nagresponde doon sa room 504 kung saan natagpuan ang patay na katawan ni Juan Paulo Tantoco na kumpirmado na namatay sa pagka-overdose sa droga. Ngayon, naabutan ng pulis doon ay sinasabi na 11:30 in the morning ng May 8, naabutan nila na may mga security guard na lalagay ng CPR, cardio, para parang pinipilit binubuhay si Tantoco at pinalitan ng paramedics ng mga pulis. Patay pa rin, 12:05 PM namatay. So, kumbaga, obvious na yun, patay na. Pero sinabi, sa report ng pulis po, ay nais ko lang din sa report na nakita, nagkalat daw sa sahig, tsaka sa mesa ang mga shabu, mga cocaine. Suspected na coke. Yan ang problema doon, no? Ngayon, ito naman ay base naman sa report na binasa ni Dean Chase na report na binigay sa kanya ng police department, ay nakalagay doon po na nung makapasok ang pulis, ang nakita kagad sa loob ay isang clear na plastic na naglalaman ng powdery substance, na white powdery substance. Walang iba niya kundi coke yan, di ba? Kuka. Kukok. Okay. At may laban doon na 3 injection syringe na may laman pang trace ng droga, na suspetsado na droga. At siyempre, dahil kumpirmado na droga ng pagkapatay, droga na yun. Tapos, may open at saka hindi open ng mga alak, alcohol. At saka may mga minor powder residue pa na makita sa mga mirrors. Sa mga rolled up bills, ginagamit pang pera ng dolyar, panghitit. Grabe naman sila. So, yan po ang natagpuan doon at pinicturan pa ng LA police officers na nagresponde. So, ibig sabihin po, at nilagay din sa report na yan na persons of interest ay sino? Ito ang persons of interest. Ay si Dina Arroyo Tantoco, Mrs. ni Paulo Tantoco, si Lisa Araneta Marcos at saka si Alexa Miro. Yun po sila ang magkasama sila bago namatay bago namatay si Tantoco. So grabe, sobrang iskandalo ito. At remember, pilit na tinatago. Pero sino ngayon ang lalabas na sinungaling? Yung si Malacanang o di kaya Los Angeles Police Department, ang Beverly Hills Police Department na naglagay ng report na isa sa POI or suspect si Lisa Araneta Marcos. Paano ngayon yan? Nakakahiya itong presidente natin, adik, First Lady, adik, kakahiya sa mundo. Ito, aalis na lang si Bongbong papuntang Amerika, kakausapin si Trump. Ito kaya ang dahilan bakit hindi sinama si Lisa Araneta Marcos? Yan siguro ang dahilan. So, anong gagawin ngayon? Ang panahon ni Duterte, ang mga adik pinapatay, di ba? O, maraming adik pinatay. Sabihin natin, makasalanan ni Duterte yun. Pero sa panahon ni Marcos, ay wala. Ang presidente mismo ang pinasuspetsahan na na hari ng droga.
Paano yan? So, ibig sabihin po ay isa itong kasalanan ni Digong bakit hindi niya tinukang si Bongbong Marcos. Biro mo, nakakaasar 'no, 'di ba? Maraming namatay diyan sa war on drugs na 'yan tapos ito si Bongbong Marcos hindi man lang 'di ba, hindi man lang hinuli para hindi ma-rehabilitate, mapa-rehab, 'di ba? Oh, sabihin daw nila DDS yung Police Department ng Beverly Hills. Ay naku, ah, 'yan ang mga problema diyan. DDS na yung Police Department. Naku, patay tayo nito. Hindi po ito usapin na DDS o hindi DDS. Kung ano lang ang totoo ay harapin natin. O kagaya niyan, harapin ni Duterte yung kaso niya. Yan ang totoo eh, may kaso siya eh. Although ina-argue ko kung wala na ng jurisdiction ng ICC. Pero andyan yan eh. Hanggang argumento lang muna tayo. Antayin natin kung anong resulta. Kagaya kay Sara, mayroon siyang kasong impeachment. Harapin natin. Kahit ina-argumento ko na wala na sa batas yung impeachment kasi sumusobra sa isa. In the same manner, harapin nyo rin ang problema ng Coke, Coke Zero o ano man. Nagkalat daw sa mesa at nagkalat sa sahig. Yan ang sabi ng report ng Beverly Hills. O sabi ni Nuclear Reacts, DDS kasi yung yung police ng Beverly Hills Police Department eh. Kaya ginawa ng report si Lisa Araneta Marcos na suspect sa suspect sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kasi ilang ulit siya sa testigo ng kinuha ng Police Department, ilang ulit siya na sinabi ni Alexis Miro at saka ni Mrs. Di Tantoco na dalhin sa ospital ay hindi nila hinarangan ni Lisa Araneta Marcos. Natural lang daw yun sa exhaustive na paggamit ng recreational drugs. Ay, kung ganun po ang mangyari sa buhay natin, paano to? Kayo mga DDS, mga DDS, siguro kakampi nyo na siguro yung Police Department. Kaya naman mga BBM, paano ngayon? Hindi kayo makapagyayabang ngayon. Pinagtatawanan kayo ngayon ng ang DDS sa BBM, pinagtatawanan ng mga kakamping tsaka makadilaw. Yan po ang katotohanan, di ba? So, anong gagawin natin ngayon? Palabasin pa ninyo na fake news? Naku. Kasi DDS fake news ang LA Police Department. Dapat ay ipatawag ni Abanti si Atadyong ang hepe ng Beverly Hills. So sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan sa Quadcom. Ikaw naman Abante, huwag kang mag-chairman ng Quadcom kasi ikaw ay hindi nanalo. Kakahiya ka. Hindi ka nanalo. Inagaw mo lang pwesto. Ginamit mong lakas mo kay Erwin Garcia. Ganun po ang katotohanan dyan. Niluloko nyo ang tao. Niluloko nyo yung section 6th District ng Manila. Andito si Paulo Tantoco nag-comment ng buhay para ituro si Lizard. Ay nako. Si Maria, magandang umaga po. Paulo Tantoco. Okay, hanggang dyan lang muna tayo po kasi nakakahiya po sa bayan na ang ating presidente at vice-presidente ay sinususpetsahan na adik. Ay, nakakahiya talaga. Kaya adik, siyempre, wala nang ibang isipin niya, magnakaw ng pera, di ba? O kaya nga, daming pera, nilalagay sa ayuda-ayuda, yung mga budget. Tapos, magpataas na ngayon, 6.8 trillion na ngayon pataasin yung budget. Kung nag-aaral ko, bumbong huwag ka naman inubos mo na, utang na naman tayo ng utang. Nasa 17 trillion na pong utang ngayon kay Bongbong Kinuha niya kay Duterte, ang utang ni Duterte na iniwan ay 12.8 trillion pesos noong 2022, June. Sa ngayon, 17 trillion. Sa 17 minus 12.8, that is 4.2 trillion ang inutang ni Bongbong sa loob ng 3 taon.
Kay Duterte ay magkano? 5.3 minus 12.8 ay nasa 7, wala pang 7 trillion ang utang na inutang ni Duterte, kasama na bill niya, proyekto niya, kasama na yung mga binili ng mga Parmali. Naku, Parmali kasi mala anomalya to, isang kapalpakan ni Digong Duterte ng panahon niya. So, kung ang kinuha ni Digong Duterte sa loob ng 6 na taon niya ay 6+ trillion, halos 7 trillion. Ang kay Bongbong naman, magtatatlong taon pa lang 4 trillion dollars. 4 trillion pesos. Grabe. Pataas na lang utang natin, hindi bumababa. Anak ng meting. Dapat ang objective ni Bongbong Marcos, pababain ang utang, hindi pinataasan. Dapat yung 5.8 kay 5.79 trillion kay Duterte, dapat pinababa niya. Ginawa man lang 2 hanggat sa para wala ng utang ang Pilipinas. Paano kasi mga proyekto na mga ninanakaw lang naman ninyo ang pera pinamigay sa nakarang eleksyon wag na kayo magmaang-maangan pa kasi gano'n talaga ginawa ninyo. Ngayon, kidding aside, kahit sabihin natin may both sides of the every administration may corruption man, pero at least ang panahon ni Duterte may mga pandemic pa siya na 2 taon mahigit na pinagastusan. May bid pa siya na project. Kay Bongbong Marcos, wala na, puro lang ayuda. Umaabot na sa 4 trillion mahigit ang utang. Matindi. 3 taon lang yan kung mag-6 na taon siya, di 8 trillion mahigit. Nung ngayong taon pa lang, mahigit na kalahating trilyon na ang inutang hanggang Mayo. Paano pa kung nabilang na June, July? Di ba? Ba't ka abutin naman 0.7, 700 trillion, 700 billion. Kulang-kulang na lang, magiging 1 trillion na naman. Sa 1 taon lang yan. Sa ilang buwan lang yan. January, February, March, April, May. Ay, nako. So, kailangan na lang natin ay hanggang dyan na lang, magmamatsyag na lang tayo. Mag-comment tayo kung ano mga budget na naman gagawin lang. Papasok naman sila, 6.8 trillion naman. Nako. Sige, magandang umaga po. May 6.8 mataas ng budget. Meron ka pang mga issue pa sa drugs. Matindi. Kay Duterte, ang drugs pinapatay. Dito binubuhay. Sa panahon ni Bongbong. Sabi nga ni Nick Torre, buhay tayo ng lahat mga nahuli. Tingnan natin.